Hi, hello researchers. Welcome back to our channel. So today ato ang istoryahan kung unsaon nato pagbuhat og research introduction sa qualitative research. Sa ato ang mahinumduman, ato ananing na hisgutan sa quantitative research ug ako ang iingon sa inyo ha in advance nga maumaura ang ato ang pagkabuhat sa introduction sa quantitative research ug sa qualitative research. Ang kalahian lang nila kay ang wala lay dependent variable ang qualitative research. So ato ang tan-awon ni siya nga example. So sa ato ang sample diri, kung makita ninyo, sa chapter 1, sa qualitative research, magsugod yung tawag introduction. Now again researchers, introduction din hinato nga parte i-convince ang ato ang panel o ang atong reader nga ang ato ang topic jud mismo is a problem nowadays. Or problem pa before, or problem sa global, or problem sa Pilipinas, or sa inyong lugar. Now, unsaon nato pagbuhat ang ato ang introduction. Sa kani siya nga study, ang title ani nga study is The Academic Struggles of Teenage Fathers. Now, focus ta sa problema sa mga teenage fathers ani. Sa akong introduction, ang akong gibuhat naggamit ko ani. Now, kung magamit gani mo ingon ana quote, naka-quote mo o for example kanang mga sayings, kani ako kay proverb man ni, pwede pod og mga quote gikan sa mga famous nga mga author, pwede pod. Kung magamit gani mo og ingon ani, dapat ang inyong first paragraph kay explanation kung unsa to nga quote. So, kani siya explanation to aning naa sa ibabaw na siya. Sir, pwede ba may dili magamit og ingon ana? Pwede ba may mo diretso lang og first paragraph nga amo ang kagalingon? Ang tubag, pwede. Pwede ra ingon ana. Basta pointing towards sa inyuhang topic. Now, sa second paragraph, unsa ang ako ang kuan diri. Ako ang gi hinay-hinay o paila-ila nga naay problema ang mga teenage father. So, for example, it is undeniably that the population of teenage father is vividly increasing. In most cases, teenage fathers' academic struggles and difficulties are not documented. Diba? Kay kung ato ang tanawon karon sa atong society, kasagaran nato gi-focus ang teenage mother. So wala ta nag-focus sa teenage father. Mao po na ang akong giingon diri. Now, pag-abot na ko diri sa sunod nga paragraph, niingon na pod ko nga young men drop out from school or they do not pursue further education after high school. Nganong nag-ingon anak man ko? Tungod kay ang ako ang topic, academic struggles of teenage fathers. So dapat ako ang ipakita sa inyo ha, nga naay problema sa pag-eskwela sa mga teenage fathers. Sunod, so diri nga part na global na dayon ko. Unsa ang akong gibuhat sa akong global? Again, katong ako ang ingon sa inyo ha, sa quantitative research, dapat naatay statistics nga part. Kanang pares ni 8% of the teenage fathers were married. Napag ko diri gibutang na nabasahan niya 26 were cohabiting nara niya. Napag ko nabasahan niya 66% are no longer in relationship compared to the 44% of the teenage father with their living with their child compared to the 56 who are not living with their child. So, sir, nganong importante man nga na statistics ang ato ang introduction. Importante na siya kay again para mas ma-convince nato
ang atoang panel nga problema jud na ang imuhang problema jud na adyoy problema dinha sa imuhang topic. Sunod, pag human nimo sa global setting, pwede nimo na ipakita ang national setting. Now sir, for example, wala may makita nga kanang sa tibuok Pilipinas jud. Pwede ba may mo gamit og isa lang ka region? Pwede ba may mo gamit og isa lang ka lugar na outside sa amo ang research lokal? Ang tubag, yes, pwede. Pero sa akong kaso nga nakita diri is ang tibuok Pilipinas ang ako ang nakitaan statistics. Pagkahuman, napo nagibutan diri nga 65% of the teenage father were happy in their situation, 66% raised their child well compared to the non-teenager father. However, 53% reveal that they are experiencing difficulty. Na siya. Now, pag-abot na ko sa kaninga paragraph, ako ang nagipaila-ila dito sa ako ang research lokal. Now, kani siya nga study, ang research lokal na ako ani kay ang Region 11 John. Ang ako ang lokal ani. Now, ang akong gibutang diri in Davao Region. Then again, naana po siya statistics. Ani siya, na siya yung mga statistics dyan. Kung gibutang din ha. Kung inyong makita. Na siya mga ingon na statistics. Then, nagbuhat taog research gap. Unsa ning naa sa research gap? Pwede ang research gap is walay nag-study nga kapareha sa imuha. Pwede naay nag-study pero gamay lang. Pwede daghan og nag-study pero ang imuhang ibutang unsa may kalahian sa imong study sa uban study. So sa ako ang kaso, ang ako ang gibuhat diri sa ako ang research gap is this. In spite of the increasing number of teenage father, researchers does not focus on their situation. Katong pagbuhat nako ani nga research no, ang ako ang nakita lang jud nga mga authors nga nag-study about teenage father is 5 lang kabuo. So, kung ato ang tan-awon sa kadaghan ba naman og research karon 5 lang jud ang nakabuhat, nakakuang nakita nga murag author nga na-focus sa kuan. So mao to ang ako ang giingon nga researches does not focus on the situation of the teenage fathers. Na siya, pwede. Sir, how about kung ang amuang topic ay daghan jud may kaparehas? Unsay ang akong ibutang sa research gap? Ang akong imong ibutang sa research gap is unsa man ang kalahian sa imuhang research sa uban nga research. Sa katong daghan nga research, unsa may kalahian na mao na research gap. Paghuman, nagbutang ko og urgency of the study. Now, unsay importance aning urgency of the study? Unsa ka kinahanglanon nga istudihan ni siya? Kay di ba, naiusahay nga mga studies nga problema siya pero pwede pa nga dili sa nato istoryahan. Kanang ang iyang urgency ba kay kanang dili pa kaayo need nga kanang istoryahan jud nato. So giunsa nako ang akong urgency of the study. Now, ang akong giingon diri that the scarcity of information of teenage fathers' academic struggles and difficulties led me to investigate the issues and present evidences. This research aimed to help teenage fathers specifically in their education. This also aims to create awareness of the teenagers, parents, teachers, school administrators, and community to deeply understand their situation. Mauna ang kuan nga ang urgency sa study nako gipakita nako diri gamay lang ang information about sa teenage father. And tungod sa kagamay sa information sa teenage father, mas dili nato sila masabtan. Okay, so unsa to mag-review ta kung unsa dapat ang naa sa ato ang research introduction for qualitative research. Number 1, ang imong first paragraph dapat imuhang kaugalingon. Kung magamit ka og naay quotation or sayings or proverb or maskin unsa,
dapat ang imuhang first paragraph is an explanation to that quotation, to that sayings, or to that proverb or unsa asa na ninyo gikuha. Next is you have to focus on the problem global setting. Pwede ka mag-cite og country nga problema po ini dito sa ilaha. Then, sunod yung paragraph is ang problema sa Pilipinas or kung pili ka makakita o problema sa tibuok Pilipinas about anang imong study, pwede nimo gamiton ang uban region outside sa imuhang region or gamiton nimo ang uban syudad outside sa imong research local nga syudad or lugar na kuan. For example, taga Davao ka, so ang imuhang himuon sa national setting is gikan sa Cebu or gikan sa Manila. Pwede ingon ana. Now, pag-abot nimo sa local setting, kung asa dapit ang imuhang research local, dito po ka mag-focus. Sa ako ang kaso, kani nga study, kay ang akong research local ani kay Region 11. Kay kani siya nga study is region-wide. So ang my research local is Region 11. So ang akong gipakita po kay Region 11. Now sir, pangutana sir, senior high school man mi, unya unsaon namo sir kay wala man jud may makita nga study nga parehas sa amuan dito sa eskwelahan. Unsaon namo na sir? So unsaon na to paglusot? Number one, pwede ta mo gamit og um kanang statistics nga sa inyong munisipalidad or sa inyong barangay, signaa. Or kung dili man, um, duol nga syudad, dapitin ha sa imong research local, pwede makisunod. Then, ang sunod nimo nga paragraph, ana, or sentence, ana nga idea is based on observation. Kung senior high school ka, kay makasabot pod mi nga wala jud kay publish nga mga study dinha sa inyong lugar. Unsay sunod? Dapat na atay research gap. Again, ang research gap pwede unsa kagamayon lang ang nag-study or unsa ang kalahian sa imuhang study sa uban study kung daghan ang nag-study ang imuhang topic. And lastly, ang urgency of the study. Ang urgency of the study is mo answer lang kung unsa ka kinahanglanon nga imuhang studyhan ang kani nga topic. So I hope nakatabang ni sa inyo ha kung unsaon nato pagbuhat og research introduction. Now, ang kaning sample ako aning i-send ako aning ibutang sa magbutang ko og link sa description box para makita ni ninyo siya nga example. I'm hoping nga makatabang ni siya sa inyo ha, inyuhang pagbuhat sa inyong qualitative research. Kung unta, mahuman po nato ang atong qualitative research, kaya ra lagi nato.